umaaksyon Okay. na operasyon ng PIDEA. Epekto lang to. Pero ang dahilan ay dahil talamak yung sinasabing pagkalat ng droga sa isang barangay sa Piñanan, Quezon City. Quezon City. Yan. Kaya kalimitan, yung mga nakikita nating epekto lamang tulad itong maaksyon, eh dahil yung dahilan ng problema dapat halongkatin natin, ipakita natin. Yun. At may kasabihan, kapag ikay nanahimik sa isang lugar, mamamayagpag yung mga sinasangsang at yung mga nagdudrop ng droga. Kaya lang palagi may action. Iyan. Tulad nito ginagawa ng PIDEA. Tama. Ayon sa Regional Director ng PIDEA NCR na si Erwin Ogario, napapabilang ang Barangay Piñahan sa listahan ng mga malalang kaso ng iligal na droga. Mula sa mga impormasyong natatanggap ng ahensya tungkol sa talamak na bentahan ng shabu sa lugar, masusing minanmanan ng bawat subject sa lugar na binansagang Boracay ng Barangay Piñahan. 3 sa nasa watchlist ng PIDEA ang nangibabaw sa lugar. Kinilala mga notorious na tulak na sina Milbert Taguines alias Betbet, Jose Monteagudo alias Jojo, at si Eddie Cruz alias Torco. Sa initial assessment namin, street level naman to. Pero ginagamit silang drug dens. Meron silang pinagkukunan. Hindi, meron kami information na meron silang protector. Although we cannot pinpoint kung sino. Kaya naman ang kanilang mga parokyano walang humpay sa pagdagsa sa kanilang lugar. Indikasyon raw ito na mabenta ang kanilang produkto. Mabilis yung consumption. Sa estimate kasi namin, kukonsume ito ng more or less 50 grams a day. Pero mabilis. Mas marami silang parokyano. May mga kabataan, may mga babae. Yung isa nga may naulihan tayo na on the act of using. May mga empleyado pa na gobyerno, allegedly. Yun yung sinasabi ng informant. Saka yun yung nakita ng mga agents natin. Isang asset ang pinasok ng PIDEA sa lugar upang lalong matiyak ang galaw ng mga tulak. Sa bawat barangay tol, may maganda at kuminsan may masamang mga bagay na kuminsan nakatago. Okay. O sinasabing lihim. Sa unang tingin, hindi mo makikita. Tulad nitong sa lugar na to, Barangay Piñahan. Okay. Eh, isang bato lang to. Mula dun sa mga PIDEA. Ang lakas ng loob nito mga kumagkengkoy, kulokoy, 3 ang namumuno rito. Malapit na sa PIDEA, Piñahan. So, sila yung sa likod ng pagpapakalat ng droga. Ang siste, hindi natin alam kung yung mga kinaukulan nandoon, tulad ng barangay, kung may mga mata o may taenga o may ilong. Alam mo ang ending tol? Ano? Hulog sa bitak. Yun! Isa-isang inikutan ng asset ang bawat bahay ng 3 tulak na sina alias Betbet, alias Jojo, alias Turco. Unang pinuntahan ang bahay ni alias Turco sa Mapagbigay Street. Sa ikalawang palapag ng gusali raw itinatago ng kolokoy ang kanyang baho at iligal na gawain. Sunod namin dinayo ang lungga ni alias Jojo sa Maunlad Street. Sa loob ng tindahang ito makikita ang kwartong tinutuluyan ng subject. Bukod daw sa panindang mga pagkain, may bonus pang bato para sa mga adik. At para sa huling pasabog, sunod na inikutan ang hideout ng notorious sa 3 na si alias Betbet. Ang kanilang bahay madaling matutumbok sa sulok ng isang eskinita, ang Mapagbigay Street. Si alias Betbet maingat sa kanyang negosyo. Bukod kasi sa tabing ng kahoy na ito, kandado rin ang pinto papasok sa loob. Indikasyon na walang ibang maaaring makapasok sa loob ng bahay. Ang kanyang mga parokyano sa labas lang ng bahay naghihintay. Ang dalawang ito naabutan pang bumibili at nakikipag-usap sa tendera ni Betbet. Nadatnan din sa labas si alias Turco na nag-aabang ng pagkakataon. Ilang sandali pa tumungo na rin siya sa pinto ng bahay. Mahigit 2 buwan tiniktikan ng mga operatiba ng PIDEA NCR ang talamak na bentahan ng iligal na droga sa lugar. Dahil dito, 3 search warrant ang ibinaba ng korte sa bahay ng mga tulak. Isang operasyon ang ikinasa para tugisin sina Milbert Taguines alias Betbet, Jose Monteagudo alias Jojo
at si Eddie Cruz alias Turco. Dahil magkakalayo ang mga bahay ng target, masusing pinag-aralan ng mga operatiba ang gagawing paglusob sa kuta ng mga tulak. Bandang alas 2 ng hapon, naghanda ng PDEA sa pag-atake sa lugar ng mga happy-go-lucky na mga tulak sa Boracay ng QC. Kasama ang Bitag T3, kilos prontong sinugod ng PDEA NCR ang bahay ng mga subject. Agad nasa bote sa kanilang mga bahay sina alias Turco at alias Jojo. Ang mga kulokoy hindi na nakapalagpa. Habang ang bahay naman ni alias Betbet na natiling selyado, kinakailangan pang sirain ang mga operatiba. Ang mga operatiba hindi na huli sa parte ng naganap sa loob, tulog sa bitag ng PDEA. Ang mga bisitang naabutan pang nagpapat session kasama ang may-ari ng bahay na si Betbet. Sariwat mainit pa ang mga ebidensyang ito ng kanilang jamming. Agad sinimula ng pagkalat ng ebidensyang lalong magpapatunay sa kanilang illegal na gawain. Ilang sandali pa, isa-isang naglabasa na may tinatagong baho ng target. Sa kabuuan, nakuhang mahigit ng 50 gramo ng shabu sa bahay ng mga tulak. Tinatayang 250,000 pesos ang halaga ng mga ito. Matibay ring ebidensyang ilang drug paraphernalia sa nakita sa kanilang pangangalaga. Dahil dito, hindi na nagawa pang magkaila ang mga nabitag na target. Maliwanag ang kanilang paglabag sa Republic Act 9165 of Dangerous Drug Act. Una, Section 6, maintenance of a drug den. Tapos may nahuli din tayo mga visitors. Yun ang matcha-charge natin ng Section 7, visiting a drug den. Meron din tayong Section 11, base doon sa nakuha ng mga illegal drugs. Tapos Section 12, possession of drug paraphernalia. If magpa-positive pa sila, meron pa silang Section 15. Pinakamababa, of course, yung Section 15 na nilang naman pag first offense mo, drug rehabilitation. Pero pag Section 7 ka na, nasa 12 years and 1 day to 20 years. Ang pinakamataas na penalty yung Section 6 kasi maintenance of a drug den, life imprisonment if proven na guilty ka doon. Sa dami ng ebidensyang nakuha sa mga target, siguradong sa malalig na rehas ang kanilang bagsak. Tol, totoong kasabihan, ang bawat kasamahan may hangganan. Okay. Ang bawat baho hindi pwedeng maitago, sisingaw. Ganito ang nangyari dito, nahulog sa bitag. Ang siste, may mga kinaukulan dyan, baka mahina ang mga mata, taeng at ilong, yung mga nasa barangay. Mabuti na lang nakipagtulungan yung ibang mga tao, nagbigay ng tip, kaya trinabaho ng bitag at trinabaho ng PDEA. Yun, kasama T3 Alliance. Pero credito rito sa PDEA, kahit malit ang pondo, sige lang sila na sige. Kapuri-puri. Importante, ganito lagi dapat gawin para doon sa mga turugista at mga bulag, pipi at bingi sa barangay na Piña.